Pero yung tanong ko po ay, sanga ka ba? Tanungin niyo po yung mga tabi niyo, sanga ka ba? Yan. In Tagalog po, ikaw ba ay in English, are you a branch? So yun po yung tanong ko. So ba't ko po yung natanong? Kasi dinidescribe po ni Jesus Christ tayo bilang mga sanga at siya ay bilang vine. Sabi sa John 15:1 to 11. Actually, try niyo po basahin, no? Ang ganda po ng John chapter 15 verse 1 to 11. Dito pinapakita kung sino ang Panginoon at anong kailangan natin gawin para lumago. So sabi sa doon, dinidescribe ni Jesus Christ ang sarili niya bilang true vine. At si God the Father ay ang vine dresser. At tayo ay mga branches. So, the fact na nandito tayo sa church, tayo ay parte ng pamilya ng Panginoon, tayo ay parte ng vineyard, tayo ay mga branch, so tayo ay mga sanga. Ngayon, ang tanong, bilang mga sanga, tayo ba ay namumunga? Sabi sa verse 2, yung mga branches na hindi namumunga, tinatapon ng ating Panginoon. Kinukumpol niya at tinatapon sa apple. Pero yung mga branch na namumunga, ito ay kanyang pinuprune para mas lumago, mas lalong mamunga. Ano meaning ng prune? Yung meaning po ng prune in Tagalog ay pagtatabas or pinuputol niya. Dahil sa pamamagitan no, tinatanggal yung mga unhealthy or yung mga sira or nabubulok na ng mga parte or mga branch leaves, shoots na hindi nakakatulong sa vineyard. Dahil yung energy ng vine, pag pinutol yun, mag-focus yung energy ng vine doon sa mga healthy na mga branches para makapag-focus sa pag-produce ng grapes or ng prutas. So, kagaya sa buhay natin, para tayo ay lumago, tinatanggal ni Lord yung mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Ano yung mga bagay na yun, kagaya ng mga vision natin or kung may mga hindi magagandang mga attitude, mga tao, even mga tao na hindi nakakabuti sa atin, or mga desires na makakasira sa atin. Lahat ng yan ay unti-unting tinatanggal or tatanggalin ng ating Panginoon. Masakit yung proseso ng pag-prune ng ating Panginoon dahil may mga sakripisyong kailangan gawin, may mga kailangan tayong bitawan, at yan nga, kailangan natin mag-adjust sa mga nakasanayan natin. Pero dahil lahat ng yan ay para sa ikabubuti natin. Right now, isipin natin, ano yung mga bagay na tingin natin na nakakahinder or nakakasagabal sa paglago natin. So, hopefully yun ay pinagpipray natin na tulungan tayo ng Panginoon na masurrender ang mga bagay na yon, na tanggalin yun ng ating Panginoon sa ating buhay para tayo ay lalo lumago. Yun, sana ay tulungan, ipag-pray natin yung sarili natin para matulungan tayo ng Panginoon na matanggal yung mga bagay na yun. Tapos, sabi pa sa verse 5, ito, sabi ni Jesus Christ, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So dahil nga tayo ay mga branches at si God pinuprune tayo, masakit yung proseso na yun. At ang utos sa atin ng Panginoon ay mag-abide sa Kanya. So ano meaning na mag-abide? In simple Tagalog term, ang meaning mag-abide ay manatili. Manatili tayo sa ating vine. Manatili tayo sa ating Panginoon. Dahil kung wala tayo sa Kanya, we are nothing. Sinabi mismo sa Kanya, sinabi mismo ng ating Panginoon na apart from Him, we are nothing. Because mahirap na nga yung mundong to eh. Ang hirap na mamuhay sa mundong to. Mahirap na wala tayong kinakapitan, wala tayong nalalapitan, wala tayong source ng kapahingan kung wala tayo sa vine. Kung aalis pa tayo sa presensya ng ating Panginoon. Bakit very important na mag-abide tayo or manatili tayo sa ating Panginoon? Dahil siya yung source ng ating nourishment para tayo lumago. Nourishment, ito ay nakukuha sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, sa pakikinig ng salita, sa pag-aaral ng kanyang salita, sa pag-pray, sa pagsama sa mga fellowships natin. So, doon tayo nakakuha ng nourishment para tayo ay lumago, para tumibay lalo yung pananampalataya natin. And sa pananatili sa Kanya, very important because siya yung mismong source ng faith natin eh. Kung wala tayo sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesus, walang silbi yung pagpunta natin sa church kasi wala yung
what's the point of our faith or pagpunta sa church kung wala naman pala tayo sa pananampalataya. So, yung paglapit natin sa Panginoon, mas tumitibay lalo yung pananampalataya natin sa Kanya, especially dito sa mundo na mahirap, na madaming pagsubok. So, sa pag-abay natin sa Panginoon, sa pananatili natin sa Kanya, mas nakikilala natin kung sino siya. Mas nalalaman natin yung kalooban niya sa buhay natin, at yung mga desisyon natin sa buhay natin, nagiging align sa kalooban niya. Dahil nagiging align sa kalooban niya, tayo yung kanyang pinagpapala. Tayo ay namumunga. Dahil naayon sa kanyang, yung mga desisyon natin, yung mga ginagawa natin sa buhay, sa kanyang kalooban. At kapag tayo ay namumunga, ito ay kalooban ng Panginoon. Lahat naman tayo, ang kalooban ng Diyos Ama sa atin, ay tayo ay lumago. Dahil ito ay nakakapag-glorify sa Kanya. Ito ay nagpapatunay na siya ay totoo. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay tunay. So, ayun po, hopefully, isipin natin, kung bilang mga sanga, kamusta tayo? Tayo ba ay namumunga? Or, do you feel dry? Or parang disconnected sa ating Panginoon? Tanungin po natin, if we feel like that, if we feel dry or disconnected, or parang walang nangyayari sa atin, tanungin natin kung, am I abiding sa ating Panginoon? Ako ba ay nananatili kay Jesus? So, take this time po para mag-reflect kung tayo ba ay nananatili ng totoo sa ating Panginoon. At if you feel na parang hindi, it's time po para muling lumapit sa ating Panginoon. The fact that you're here is a sign na gusto natin na mas lumapit sa Panginoon. Tayo ay nananatili pa rin sa Panginoon at gusto nating lumago. And let's take this opportunity, this Sunday, to hear the Word of God, to worship God, para manurish tayo, para mas lumago tayo, at magawa natin yung kalooban na ating Panginoon. So, yun lamang po, at let's all pray po in preparation for our service for today. Okay. Panginoong Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa panibagong pagkakataon na to, Lord, upang kayo ay muling sambahin, Lord, upang kayo ay muling kilalanin, Lord. Thank you, Lord, dahil sa kabila, Lord, ng mga pinagdaanan namin sa mga nakaraang linggo, Lord, ay nandito pa rin kami, Lord, patuloy na malapit, Lord, patuloy na lumalaban, Lord. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala, Lord. And patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat ng mga pagkukulang namin sa aming mga kasalanan, Lord. We are very sorry, Lord, for all the times, Lord, na mas pinili namin, Lord, na lumayo sa inyo, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na this time, Lord, ay muling lumapit, Lord. Manatili sa inyong presensya, Lord. Manatili sa inyong pangalan, Lord, upang kami ay mas makilala ka, Lord. Bilang aming vine, Lord, sa inyo nanggagaling lahat ng kailangan namin sa mundong ito, Lord. Lahat ng blessings, Lord, lahat ng strength, wisdom, guidance, upang makayanan, Lord, lahat ng pagsubok sa mundong to, Lord. Sa inyo po galing, Lord. Kaya, Lord, kami ay kukonekta sa inyo, Lord. Kami ay mag-a-abide sa inyo, Lord. Bilang mga branches, Lord, ng inyong vineyard, Lord. And help us, Lord, natanggalin, Lord, lahat, Lord, ng mga bagay na hindi makakabuti sa amin, Lord. Allow us, Lord, help us, Lord, to surrender everything, Lord, all the unhealthy desires, lahat ng hindi nakakabuting mga attitude sa amin. Help us, Lord, to surrender it all to you, Lord, and to grow more in your presence, Lord, upang mamunga kami, Lord, at mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, Lord, sa aming buhay na pinagkaloob po sa inyo, Lord. And today, Lord, ihanda niyo po ang aming mga puso, Lord, sa muling pakikinig ng inyong salita, pag-worship sa inyo, Lord. You deserve all the praises and glory, Lord, and help us, Lord, to give our best worship for today, Lord, and open our hearts, Lord, na mag-absorb, Lord, ng inyong salita, Lord, at ma-apply namin sa buhay namin, Lord, ng magawa namin ang inyong kalooban na lumago. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Lord, in Jesus' name. Ayun po tayo lahat para po magpuro sa ating Panginoon.
May dala. May dala. May saya. May tuwa sa piling mo. Sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kalagayan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Lang sa Kanya. Parang sa'yo pa po yung God. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Jesus, your mercy is all I need. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my worth is your hands and your feet. Jesus, your mercy is all I need. Jesus, your mercy is all I boast. With goodness I claim the grounds of my hope. Whatever I lack, it's still what I need most. Jesus, your mercy is all I boast. Lift your voice. Praise the King. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy.
your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of the treasure no fire can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Hallelujah. Maraming salamat po Panginoon sa biyaya na sa amin, Panginoon. Sa iyo lamang po ang aming pag-asa, Panginoon. Kailangan po ang aming pagpupusin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
salamat po sa iyong buhay na ipinagkaloob niyo po para sa aming mga makasalanan, Panginoon. God, maging mapangusambyo ang aming pagpupuri, Panginoon, ang aming pag-awit sa iyong harapan. Ihanda niyo po ang aming puso sa pakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming salamat panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Praise the Lord. We have a living hope. Amen? Napakaganda po nung ating mga kanta at nawa po ay dun pa lang sa mensahe na maawitin po natin ay napagpala na po tayo ng Panginoon. Amen? Pakitingnan nga po yung mga katabi nyo. Pakibati naman po. Yan, yung mga nasa harap, nasa likod. Pag hindi nyo po sila kakilala, ay kamustahin nyo po, baka hindi nyo po para meron silang makausap. Okay, so praise the Lord. Ito lang po ang last Sunday of May. Bukas po, June 1 na. No, so, nagre-ready na po yung mga magulang sa pagpasok ng kanilang mga anak. At nagre-ready na rin tayo sa budget na pang-araw-araw na baon ng mga bata. Kaya pag-pray lang natin preparation ng mga magulang para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Okay, so tayo po muna ay bago mag-aral ay manalangin po tayo, mga kapatid. Let's pray. Lord, salamat po muli sa umaga po ito na pinagkaloob po sa amin na sa bagong buhay at kalakasan ang meron po kami ngayon. Salamat po, Lord, maging sa isang linggong nagdaan na araw-araw iningatan niyo po kami, ginagabayan, nilalayo sa anumang kapahamakan at mga sakuna. Salamat po, Lord, dahil napakabuti mo sa amin, Lord. Napakatapat mo, napakamapagpala mo, at patuloy mo rin kaming pinapatawan sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, sa oras pong ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita, bigyan mo kami ng puso at kaisipan na nakatutok lamang sa pakikinig ng iyong mga salita. At maunawaan po namin ito at kami po ay mapagpala ng iyong mga salita. Kaya inanayaan po namin at hinahayaan po namin ang banal mong Espiritu na siyang kaugnayin kaming lahat. Na makita po muli namin ang aming kalalagayan at mga sarili sa liwanag at kapangyarihan ng iyong mga salita. At makita ka rin po namin, o Panginoon aming Diyos, kung sino ka sa mga salita mo na aming pong pinag-aaralan. Kaya maraming salamat po, Lord. At sa bawat isa na narito po ngayon ay tunay po na ikaw lamang po ang pakahangarin. Ang pinakamahalaga po sa lugar pong ito ay ikaw, Panginoon, ang iyong presensya. Kaya Banal na Espiritu Santo, kaugnay mo nawa kami lahat. At ito po, O Diyos, ang aming isamong dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. May upuan pa po dito na kulang po kayo. No, maluwag pa po tayo kasi wala pa po yung iba. Okay, so naranasan niyo na po ba, mga kapatid, na sumakay sa isang, of course, bangka o barko na medyo hindi naman kalaki? Naranasan niyo na ba yan? No, sino dito yung nasakay sa mga yate o mga biyaheng pa Mindoro? Yan po, malalaki alon dyan sa Mindoro. Tapos mayroong isang lugar sa Bicol, sa Masbate ba o Sorsogon, yung malalaki yung alon. Tama ho, no?
naranasan nyo na makasakay doon at naranasan nyo na yung makita nyo yung napakalalaking alon. No? Ang hirap po noon at nakakatakot, mga kapatid. Ako po noon, nagmisyon kami sa Naga, from Naga to si Roma. So, yung bayan ng Naga to si Roma, dadaanan, nasakyan mo, bangka. Nakasakay po ako sa isang bangka na 10 ang laman. Tapos dala-dala namin yung mga sound system namin, speakers, mic, instrumento, tapos mga kabataan. Magpo-crusade kami doon. Yung lugar na yon na dinaanan namin ay Pacific Ocean pala yun. No? So, nung bumabaybay kami doon sa Pacific Ocean, Pacific Ocean, Vigo na Pacific Ocean, sa mga seaman dito. Alam nyo, kala namin hindi na kami nakakabalik ng buhay eh. Kasi bakit? Yung alon na nakikita namin, sila laki ng bahay, tapos mahampas po sa amin. Sobrang kalalaki talaga. At basang-basa yung mga instrumento namin at pati kami basang-basa. Eh, ang driver lang namin, yung pinaka nasa motor, yung elder ng church, sabi ko sa elder, bro, ito po ma'am talaga malalaki ang alon dito. Normal lang ho yan, pastor. Pero kami, takot na. Lalo yung mga kabataan namin, nire-review ko pa nga yung alon at tatanda ko, in Jesus name, tumigil ka! Sabi ng pastor, hindi titigil yan. Ganyan talaga yan. Eh talaga yung karanasan ko po doon, hindi ko malilimutan. Kasi ang laki talaga ng alon, ordinaryong bangka, at halos lulubog na talaga kami. Makikita mo, yung mga kasabayan mong bangka, mawawala. Yung pala sa ilalim sila, na yung alon, yung natatamo na sila, kami nasa ibabaw. Ganun pong kalalaki. Hindi na ako babalik dito sa mission na to. Magbumundok na lang ako kaysa dagat. Hindi ako marunong lumangoy, kaya bundok na lang ng bundok yung pinupunta ko. But anyway, kinikwento ko po ito mga kapatid kasi may relasyon po ito sa ating pong pag-aaralan po ngayon. Nasa Acts 27 na po tayo, malapit na po tayo magtapos sa series po natin. Tandaan po natin, ang aklat po ng Gawa ay 28 chapters. Ang haba po nito. Tapos may mga chapters na napakahaba pa ho. Kaya kung talagang pag-aaralan nyo, ang hirap po mag-aaral po ng ganitong kahabang chapters. And si Brian nga ho, last week, pinag-aralan po natin yung kanyang lesson, Acts chapter 26, yung pagharap ni Pablo kay Governor, kay Haring Agrippa, na kung saan napatunayan na si Pablo ay wala talagang kasalanang ginawa. Kaya ang ginawa at desisyon ni Festus at ni Agrippa ay palayain siya at ipadala sa Roma. Okay? Doon po natapos po yun. At ito nga po, itong Acts chapter 27, makikita po natin dito na pinalaya na po si Pablo, pero may mga kasama siyang centurion o mga sundalo at dadalhin po siya sa Roma. Bakit po siya sa Roma dadalhin, mga kapatid? Kasi ito po talaga yung kalooban ni Lord sa kanya. Sa pagkatawag ng Panginoon sa kanya bilang apostol sa Hentil, sa Roma talaga siya mag-e-end pati yung buhay niya. Yung kanyang mission. At salamat dahil yung Acts chapter 1 to 28 ay natapos. At kung wala po itong Acts chapter 1 to 28, baka hindi po nakarating yung mabuting balita dito po sa atin. Right? Kasi mula sa Roma, kumalat po yung mabuting balita. 1,000 of years ang nangyari hanggang sa panahon po natin yun, umabot yung mabuting balita na nagsimula doon sa Jerusalem, doon sa Acts chapter 2, nung nangaral yung mga alagad, hanggang sa na-transfer at marami nang ginamit ang Panginoon ng mga tao para patuloy na mangaral ng mabuting balita. And ito po yung matindi. Dito po sa Acts chapter 27, bagamat si Pablo ay malaya na dahil pinalayan siya ni Haring Agrippa at ni Festus kasi nga walang makita sa kanyang kasalanan,
Dahil siya naman ay nangangaral lang ng mabuting balita o ng mga salita ng Panginoon, siya po ay pinadala o pinasamahan sa isang senturyo na ang pangalan ay si Julius para makarating po sa Roma. Pero matindi po sa kanilang biyahe, mga kapatid, papuntang Roma ay hindi po naging madali. Okay? Kaya pinamagatan ko po yung pag-aaral po natin yon, all in the midst of the storm. Dahil ang end view po ng chapter 27, nawasak po yung barko nila Pablo. Pero buhay naman po silang lahat. No? Dahil nakaranas sila ng napakatinding bagyo. Hindi lang basta ordinaryong bagyo ang naranasan nila, kundi napakatinding bagyo na kung saan ay 14 days silang nasa dagat. At alam niyo po kung gaano sila karami, 200 plus na katao doon sa barko. Mga kapatid. Kaya ito po yung ating pong pag-aaralan po ngayon, mga kapatid. Mahalaga po na makita po natin yung ating sarili dito sa Acts chapter 27 kasi maganda po ito. Sabi nga po, life is like a voyage. Sometimes the sea is calm, the wind blows softly, the sun is shining, and you enjoy just sailing along. Diba? Ganun ang buhay natin. Masaya, payapa, tahimik, minsan. No? But sometimes the wind rises, the sky darkens, we find ourselves in the midst of a terrible storm. Question, are you in a terrible storm today? Dumadaan ka ba sa matinding bagyo ng buhay mo, ng pamilya mo, ng relasyon ng mag-asawa, ng anak mo, o financial na bagyo, o bagyo sa kalusugan mo, o sa sitwasyon mo sa paligid? What is your situation today? Kasi this chapter, mga kapatid, is an illustration of every human being sailing between two eternities. Ano po yung two eternities? The eternities from heaven and eternities from hell. And we can see, mga kapatid, in the life of Apostle Paul, that Paul was very different than most of us. Because most of us see difficulties in every opportunity. Tama po ba yan? Minsan, yung mga oportunidad na dumarating sa akin, nakikita natin, parang ang hirap na makuha itong bahagi na to o magkaroon ako ng ganito, pero may oportunidad. Pero ang nakikita kagad natin sa oportunidad ay difficulties, yung bagay na mahirap. Pero sabi nga po, in the life of Paul, he saw opportunity in every difficulty. Baliktad, ano? Sa mga may hirap, masasalimuot, mga mabibigat na sitwasyon, iba ang tingin ni Apostol Pablo. Nakikita niya ang oportunidad sa mga bagay na yun. At isang magandang attitude po yun, mga kapatid. Kung may mga bagay na tingin mo mahirap, baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung isip mo. Tingnan mo yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay mo, anumang areas ng buhay mo yan, na mayroong oportunidad dyan na lalabas at makakabuti para sa iyo. Amen? Because God is a sovereign God. Right? Pangit man o maganda, may lalabas pa rin na magandang resulta para sa iyo kung titingnan mo lang ito ng magandang paningin, magandang perspektibo. Right? Kaya nga, mga kapatid, si Pablo, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 2, verse 4, now thanks be to God who always lead us in triumph in Christ and spreads everywhere the aroma of His knowledge through us. Ang ganda ng talatang ito, mga kapatid. Nagpapasalamat si Pablo sa Panginoon na palagi na kung saan ay nililid siya sa katagumpayan kahit saan man
na nagpapakita ito ng pagbibigay ng kaalaman at karunungan sa ating lahat. Napag-aralan po natin, mga kapatid, number 1, some reasons for our storms of life. Diba? Kasi nga dito, mga kapatid, makikita po natin dadaan sila sa physical storm na napakalakas na hangin, napakalalaki ng alon, halos mawasak yung barko nila at that the end, nawasak yung barko sila at halos mamatay na po sila, mga kapatid. Pero bago po yun, tingnan po muna natin yung ilang mga kadahilanan bakit may storm sa buhay. Number 1 is the normal storms that come just because we're part of nature. Yan po yung number 1. Diba? Malapit na naman po ang tag-ulan. Nagkakaroon na tayo ng bagyo. Ngayon, ano pong bagyo natin? Yan, si Domeng. Sa area po si Domeng ngayon? Nasa Leyte. Nung nakaraan. Pero ewan ko, baka bukas yata Monday, nasa Kawit na. No? Yung physical storm, yung normal storm na nararanasan po natin, yung panahon na kung saan ay tagbagyo. Lalo na po, papasok na po ang tagbagyo, hindi po tayo nakakatakas dyan. Diba? Sa amin po, sa Napileta, Kawit, yan, at Bahaw, nakakatakot po yung lugar namin. Bakit? Bahain. Catch basin. Yung tricycle ko, 2 beses na nabubong na lang ang nakita. Buti ngayon tumatakbo pa. Pero buti na lang yung konti na itakbo namin. Dahil kalahati na ng, dati, nung last year yata yun, kalahati na ng gulong yung tubig, madaling araw. Buti nagising kami ng gwardiya. Hindi ho tayo makakatakas dito sa normal storm na to. Diba? Because that is part of nature na nakapaligid po sa atin. Sabi nga po ng Matthew chapter 5, verse 45, pinapaulan ng Panginoon, ang araw, o pinapasikat ng Panginoon ang araw at pinapaulan ang ulan sa mga mabubuti at sa mga masasama. So isa po ito, mga kapatid, na nararanasan po natin na physical storm sa buhay po natin. Pangalawa po na makikita po natin na ilang reason, bakit mayroon itong storm that we ourselves engineer by our foolishness and disobedience. Kung bakit nagkakaroon ng bagyo sa buhay po natin, minsan, nagagawan din natin. Tama po ba yan? No? Hindi ka nag-isip? Okay? Basta-basta mo na lang ginawa? Hindi ka nag-aral, hindi mo tinignan yung sitwasyon? Ano nangyari sa iyo? Nagka-problema ka. Ba? Sobra-sobra kakain, kain. Yan. Ngayon, ang laki-laki ng tiyan mo. Nahihiya tuloy ako, no? Ngayon, may sakit ka kasi nga, nagpabaya ka eh. Kain ka ng kain, yung pala bawal sa'yo. No, kain ka ng kain, makaresterol. Kain ka ng kain, yun, sinabukasan, o sunod na araw, nandun ka na sa emergency. No, nagkaroon ka tulay ng storm sa buhay mo because you engineer it because of your foolishness or disobedience. Sino po pinakamagandang halimbawa dito? Si Jonah. Yan, di ba? Iutusan siya ng Panginoon na mangaral sa ang lugar. Hindi po ba kayo? May kausap ako. Saan po siya pinapupunta ng Panginoon? Sa Ninive. Sabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka ng Ninive at mangaral ka doon. Kailangan nila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Anong ginawa po nitong si Jonah? Yan, sumakay ng P2P. No? Dapat po sa Ninive siya, saan siya pumunta? Sa Tarsus. Tama po ba? Tarsier? Hindi ko mabanggit yung lugar. Basta pinuntahan niya itong lugar na to, ano nangyari sa kanya? Yan. Nagkaroon ng matinding bagyo doon sa sinasakyan niya.
No? At nagtaka yung marami, bakit nagkaroon ng bagyo? Normal naman yung panahon. Kaya nagdasal sila sa kanilang Diyos at nagkaroon sila ng casting of lots at napatunayan na si Jonah ang dahilan. Kaya tinapon siya sa dagat. Kinain siya ng napakalaking dilis. No? Kasi nga, katigasan ng ulo niya, mga kapatid, ganun po ang nangyari sa kanya. No, tumakas siya doon sa utos ng Panginoon, pumunta siya ng ibang lugar, kaya ginawa, napahamak tuloy yung iba din. Diba? Isa pa hong bagay, mga kapatid, there are storms that God sends us for our development. Yan, may mga bagyo na dumarating po sa buhay po natin para naman tayo ay turuan ng Panginoon. Tama po ba yan? Ano yung mga problema ng buhay mo nung mga nagdaan na tinuruan ka ng Panginoon? Na maging maingat ka sa tao, maging maingat ka sa mga salita mo, maging maingat ka sa mga desisyon mo, maging maingat ka sa mga pupuntahan mo. No. Kasi kaya ka nagka-problema, kaya ka nagka-bagyo, kasi hindi ka naging maingat. So tinuturuan ka tuloy ng Panginoon sa bagay niyon, kaya ka nagkaroon ng bagyo. Right? At pang-apat at kahuli-hulihan, there are some storms because we were dragged in by other people. At ito po yung nangyari sa istorya po. No? Si Paul po ay season traveler. Napakadami niya pong travels, mga kapatid. Na kung saan ay nakaranas na po siya ng 3 shipwreck, mga kapatid, o pagkawasak ng barkong sinasakyan niya. At alam niya po, yung karanasan ng hirap na lulutang-lutang sa dagat. And this time, papunta po siya sa Roma, mga kapatid, dahil yun po yung kalooban ng Panginoon, na makapunta siya doon para may pangaral yung gospel. Pero makikita po natin, dahil hindi pinakinggan ng mga tao na sinabihan niya, na huwag tayong umalis dahil delikado at hindi nakinig itong mga taong ito. Ano pong nangyari? Nalagay po sila sa alanganin. Ba minsan may mga tao sa buhay po natin na nilalagay tayo sa alanganin? Tama po? May mga tao ba sa buhay nyo na dahil sa kanila dinala kayo sa problemang malaki o kapahamakan o mga sitwasyon mo ngayon? Dahil sa kagagawan ng taong ito, malungkot ang buhay mo ngayon. Dahil sa kagagawa ng taong ito, may problema ka ngayon. Dahil sa kagagawa ng tatay mo o nanay mo, ng anak mo, ng kapatid mo, may problema kayo ngayon. Diba? May mga storm ng buhay po natin, mga kapatid, na ganyan. At ito nga po yung nangyari, mga kapatid, dito po sa Acts chapter 27. So bumiyahe po sila ng ilang araw, tapos mabagal po yung biyahe nila kasi nakikita na ni Pablo na magkakaroon ng malakas na bagyo. Kaya nga sabi niya doon sa verse 10, ng 27 ng Acts, "Sir, I perceive that the voyage will be in injury and much loss, not only of the cargo and the ship, but also of our lives." So, bago pa sila umalis, kasi nagbibiyahe na sila, at yung panahon ito ay patapos na po yung Passover, na atonement. At alam niyo po, pag sa Passover, especially the Day of Atonement po sa kanila, ito po ay between September. Matatapos po yung atonement po na ginagawa nila Passover. At kapag po ito ay natapos na, September to November, mga kapatid, dito na po papasok yung winter sa kanila. At dito na po papasok yung malalakas na bagyo at malalakas na hangin. Parang sa atin lang po, mga kapatid, no? Medyo una lang po tayo. June, nag-uula na. Pero ang kalakasan talaga ng matitinding bagyo sa atin, September, October, November, yan po yung mga matitinding bagyo na inaabot tayo ngayon ng signal number 5. Dati wala namang signal number 5 eh.
Signal number 3 lang, apakalakas na eh. Pero parang sa ibang bansa, may signal number 10 pa yata. Parang may nabalitaan ako no, sa Hong Kong yata o Singapore. Signal number 10. Come to think of it, mga kapatid. Eh dati no, walang ganoon eh. Takot na nga tayo, signal number 1 pa lang eh. Eh kung signal number 10 po sa atin, at bahain ang lugar natin, baka isang malaking tsunami na yun. Aabuti natin. Right? Si Paul po, hindi lang mo sinabi niya dahil apostol siya sa mga sa kapitan at sa centurion, itong paalala niya. Kundi sanay kasi siya sa biyahe. At alam niya yung panahon ng dagat, yung kalakasan ng malalakas na hangin at bagyo at mga alon. Pero ano mga kapatid? Hindi po siya pinakinggan ng centurion, ng may-ari ng bangka. Okay? Kaya ano po yung nangyari? Nangyari po yung tinatawag na kapahamakan na kanilang naranasan. Ano po yung makikita po natin dito ng mga bagay, mga kapatid? No? Yung wrong decision that made the ship or their ship sink in the midst of the storm. Number 1, makikita po natin dito, yung tinatawag na a haste decision. Okay? Sabi po doon kasi sa chapter 27, verse 9, since much time have passed and the voyage was now dangerous because even the pass was already over. Doon pala nakita na ni Pablo na kasi doon sa verses 1 to verses 8, mabagal na po yung kanilang takbo mga kapatid, kasi nga iba na yung timpla ng hangin. Kaya nung nararamdaman na ni Pablo, mga kapatid, na medyo delikado ang magbiyahe, no? Pero ang ginawa nitong yung may-ari ng sasakyan, minadali nila po yung kanilang desisyon. Kasi kala nila ay magiging maayos yung biyahe nila kasi pumayapa ng konti yung dagat. Humina ng konti yung hangin. Pero nakikita po natin na pagdating doon sa pagbibiyahe nila, doon po nila naranasan yung napakalakas na hangin at bagyo. Alam niyo po, yung tinatawag na haste decision o yung minadiling desisyon, delikado po yan. Right? Kapag ikaw ay nagmamadali sa isang bagay at ito po ay didesisyonan mo agad-agad nang hindi mo pinag-aralan, hindi mo pag-isipan, hindi mo pinag-pray, kagaya nito sila, nagmadali sila ng desisyon, umalis agad, ano pong nangyayari? Distraction. Diba? Mangyayari na mapapahama ka. Mangyayari na kung saan ay makakalaboso yung iyong desisyon at hindi magiging maganda ang resulta ng iyong desisyon, kagaya ng nangyari po sa kanila. Nagmadali na magdesisyon yung kapitan at may-ari ng barko kasama yung centurion. Pero si Pablo, alam niya na medyo delikado, pero hindi sila nakinig. Minadali nila yung desisyon sa pag-aakalang okay ang lahat. Diba? Kaya if we are in the middle of a decision making today, be very careful. Kung meron kang ginagawang major decision ngayon sa buhay mo, baka lilipat kayo ng bahay o bibili ng bahay o mag-aasawa ka o pupunta ng abroad o lilipat ka ng trabaho, that is a major decision. At huwag mong mamadaliin yung iyong pagdidesisyon. Dahil pag ikaw nagkamali ng iyong desisyon dahil minadali mo, ikaw din ang mahihirapan. Right? Nakukuha niyo po ako, mga kapatid? May mga desisyon kasi ang mga tao na hindi pinag-isipan. At siguro nakaranas tayo ng ganyan.
Na-pressure lang tayo, o nabigla tayo, nag-decision tayo. Anong resulta? Nahirapan po tayo. Maraming naapektuhan. Right? So yung wrong decision na nangyari po sa kanila, yun ang naging dahilan kung bakit nag-sink o nabagyo sila at halos mawasak na at bandang huli nawasak na yung kanilang sinasakyan. Ano pa ho makikita po natin dito, mga kapatid? Yung wrong decision that makes the ship sink in the storm, makikita po natin that they depend upon a worldly wisdom. Kasi sinabi na sa kanila ni Pablo, mga kapatid, na huwag tayong umalis. Kasi itong pagbibiyahe natin, delikado at baka maging ito ay bitya ng ating buhay. Pero nangyari po, hindi pa rin po nakinig. Sabi sa verse 11, sa Tagalog, ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Maaari bang may katwiran yung kapitan ng barko na bumiyahe sila? Maaari yun. Kasi bakit? Sanay din yun sa dagat. Di ba? Sanay din siya sa dagat. Alam niya rin siguro yung takbo ng dagat. Pero hindi siya mananampalataya. Yung may-ari ng barko, may kapitan, di ba, ng barko, mayroong may-ari ng barko. Anong iniisip niya? Bakit hindi siya nakinig kay Pablo? Sayang ang kita. Baka magpag-stay tayo, malulugi yung aking business. So kailangan nating bumiyahe. Worldly wisdom. Kaya ano nangyari? Isa pa ho, yung centurion. Yung kapitan ng barko, hindi rin nakinig kay Pablo, bagkos nakinig siya dito nga sa may-ari ng barko at sa kapitan. Siguro iniisip niya naman, mga kapatid, kailangan madala niya na agad itong mga prisoners na kasama nila doon sa Roma. Kaya ano pong nangyari, mga kapatid? Kapahamakan. Shipwreck. Don't go to the people of this world, mga kapatid, to find out what you should do. Kung meron kang mga gagawin ng mga mahalagang desisyon, kung meron kang mga pupuntahang lugar, may mga tao kang pupuntahan o kakausapin, may mga trabaho kang tatanggapin, huwag mong hingin ang payo ng mundong ito. Kasi ang mundong ito ang ipapayo sa iyo kapag marami kang problema. Nangaliwa ang asawa mo, kumanan ka naman. Diba? Iba ang ipapayo nila, hindi, sabayan mo yan, nang masaktan din siya. Right? Ba sinisiraan ka, pinopost ka sa Facebook, i-post mo din. Diba? I-mention mo yung pangalan. Brian Sica. I-mention pangalan. Diba? Kasi po yung mundo po natin, mga kapatid, iba sa mundo na ginagalawan natin ngayon, mga mananampalataya. Ibang-iba ho na ang mundo natin ngayon. Kung ang mundo mo bilang Kristiyano ay kagaya pa rin ng mundong ginagalawan mo dati, hindi ka talaga tunay na mananampalataya. Hindi ka talaga Kristiyano. Kasi ang mundo po natin ng mga mananampalataya, sabi ng Bible, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Yun yung mundo natin. Diba? Kapag ang kaaway mo ay nagugutom, anong mundo natin? Pakainin mo. Ipanalangin mo pa nga. Diba? Yun ang mundo po natin. Pero ang mundo ng mga taga-sanlibutan, kakaiba. Lintik lang ang walang ganti. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Wala nang ilong sa ilong yun, wala sa Bible yun. Diba? Kaya nga po dito, mga kapatid, makikita po natin, yung kanilang tinatawag
na desisyon ay dumepende doon sa sinabi ng may-ari ng barko at ng kapitan. Kaya nangyari po na sila po ay nagkaroon ng shipwreck. Ano pa ang makikita po natin, mga kapatid? No? Yung wrong decision that makes their ship sink, because they take the way easy. Gusto nila dumaan doon sa madaling daan. Right? Kasi sabi doon sa, makikita po natin sa verse 12, dahil hindi mabuting tigilan ang daungan, iyong panahon ng taglamig, minabuti ng nakakarami, magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makakarating sila sa Phoenix at doon magpapalipas ng taglamig. Ito'y daungan ng Creta, sa Creta na nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran. Kasi bumabaybay lang sila, hindi sila makapunta sa gitna ng dagat. Kasi nga malakas na po ang alon at hangin noong panahon ito. So iniisip nila, ito yung magandang daan, ito yung magandang paraan. Ito yung easy way, dito tayo sa Bambang. Sa tabi lang tayo dumaan. Pero kahit sila doon sa easy way dumaan, still, naranasan pa rin po nila yung kanilang iniiwasan, mga kapatid. At alam niyo po, mga kapatid, sa buhay po natin, walang easy. Walang madaling bagay. Walang instant. Ano lang po ang instant ngayon? Yes. Instant noodles, instant coffee, instant pancit canton. Pero sa proseso po ng buhay po natin, mga kapatid, wala pong easy way out. Kapag ikaw ay nakapasok sa isang sitwasyon na mahirap, mabigat, hindi ka basta-basta makakalabas yan. Tandaan mo yan. Tama po? Kayo po ba mayroon na kayong napasok na sitwasyon? No? Dahil sa kagagawa ng tao, dahil sa biglaang mga desisyon, right? Dahil nakinig kayo sa payo nito, nalagay kayo sa alanganin at hirap na hirap tuloy kayong lumabas. Naranasan niyo na po ba yan? Ang hirap din po ba? Di mo masabi sa anak mo o sa asawa mo na meron ka palang napasukan na problema na dala-dala mo tuloy ngayon, iyak ka tuloy ng iyak. Kasi pag sinabi mo, mapapagalitan ka o magagalit sila sa iyo. There's no easy way in this life, mga kapatid. No? Ano pa ho ang dahilan bakit sila nagkaroon ng maling desisyon na kung saan ay nag-save yung kanilang sinasakyan. Nakita po natin, pang-apat, because they follow the crowd. Sabi po doon, mga kapatid, sa verse 12, and because the harbor was not suitable to spend the winter in, the majority decided to put out to sea from there on the chance that somehow they could reach Phoenix. Sa Tagalog, dahil hindi mabuting tigilan ang daungan, dahil malakas na po yung hangin, malakas na po yung alon, bumabaybay po sila, sabi po doon, dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon, kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakakarami na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa pag-asang makakarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. The crowd outvoted Paul, but the majority is almost always wrong. Right? Ano po ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Magulo po ba ang ating bansa ngayon? Napakagulo. Right? Divided po ang Senado natin. Isa lang ang lamang. 12 and 30. Diba? Yung majority kaya yun, talagang nasa tama sila. O itong minority na to, ito yung tama. Nakakalito na eh. Hindi na natin alam kung sino talaga yung mga totoo at nagmamahal sa bansa natin, ng mga politician po natin, na binoto po natin.
Right? Kasi alam niyo po, hindi laging ang nakakarami ang tama. Tandaan niyo po yan. Right? Isa pong example, mga kapatid, sa Bible, yung 12 spies na pinadala po, no, dun sa Promised Land. No, so, yung 10 spies, negative yung kanilang report. Samantalang yung 2 spies, positive yung kanilang report. Kanila, ano, doon sa leader nila. So, ano pong nangyari, mga kapatid? Yung 2 nag-report, mga kapatid, ng maganda, nagkaroon ng magandang resulta. They conquered the Promised Land. They were right on their report doon sa kanilang leader, mga kapatid. Diba? Hindi porkit nakakarami ay laging tama. Tandaan po natin yan. Lagi natin i-weigh ang mga bagay-bagay. Sa pahong example sa Bible, the people of Israel voted for a king. Sino po yung unang king ng Israel? Sino po? Si Saul. Diba? So, yung buong Israel o Israelites humingi po ng hari sa Diyos. Na-please ba ang Diyos sa kanilang hininging hari? Hindi po, actually nagalit sa kanila ang Diyos, pero binigyan sila ng king. Anong nangyari sa Israelites? Nagka-problema. Diba? Nagka-problema po sila sa kanilang king na hiningi sa Diyos. Kasi hindi nila kinilala ang Diyos na king. Gusto nila physical king. Kaya binigyan sila ng King Saul. Pero makikita po natin, on the long run, mga kapatid, nagka-problema sila sa kanilang hari. No? So napakahalaga po, mga kapatid, na makita natin yung majority hindi po lagi sila tama. Ano ba makikita po natin dito sa nangyari po kanila po, mga kapatid? No? They just depend upon circumstances. No, yung wrong decision that makes their ship sink because of the storm. Kasi nagdepende sila doon sa panahon. Diba? Sabi po doon sa verse 13, umihip ng marahan ang angin. Buhat sa timog, kaya inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla sila'y na maybay sa Creta. Nagbase sila doon sa circumstances o sa sitwasyon, okay na, tahimik na ang dagat, wala nang malakas na hangin, pwede na tayong bumiyahe. Ano po nangyari? Kung nandun na po sila sa dagat, dumating po yung isa sa pinakakatakutang bagyo o hangin na tinatawag na Euroclydon. Sabi po, this wind was feared among ancient sailors for its destructive power. No, helpless to navigate with the wind in their face, all they could do is to let her drive. Wala silang magawa. Kasi itong bagyong ito yung isa sa pinakatatakutan ng mga tripulante nung panahon nila. Kaya ang ginawa nila, nagpatangay na lang sila. Yun ang nakakatakot. Napakalakas nung tinatawag na bagyong ito, mga kapatid. Diba? Kaya nga po, mga kapatid, sa ating mga decision making, napakahalaga na talagang huwag tayong magdidesisyon. Kasi sila sa kanilang tinatawag na ginawang desisyon, yun po ang nangyari sa kanila. Naandun sila sa kalagitnaan ng dagat for 14 days. Hindi po nila nakikita yung araw o bituin man dahil sa lakas ng ulan at hangin at ng alon, mga kapatid. Okay? Pangatlo, mga kapatid, na makikita din po natin dito sa 27 of Acts. Yung reactions of people, the action people makes in the midst of the storm. Tingnan po natin, una, yung reaction ng mga ungodly person. Ano pong nangyari o nawala sa kanila? Una ho, their dreams
dissolve. Right? Wala na eh. Kasi nga, itong captain, itong owner of the ship, at magiging centurion, yung kanilang magandang plano na kumita, ano, at marami pang maisakay na mga pasahero, nawala. Kasi nga sa kanila, dahil sa kanilang maling desisyon. Maging yung centurion, mga kapatid. Dahil hindi siya nakinig kay Pablo, yung kanyang prisoner na dapat dadalhin sa Roma, ay posible pang mawala o mamatay ang mga ito, mga kapatid. Because they thought they are strong enough, but they were not. Mas lalo silang nawalan. Diba? Ganon din po, makita po natin dito that their work increases. Mas lalong naging matindi yung kanilang kapaguran dahil marami silang ginawang trabaho. Kung nakinig lamang sila na hindi muna umalis kay Pablo, hindi po sila mahihirapan. Sabi po doon sa verse 16, mga kapatid, ng ating chapter to verse 19, nang nakakapubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Kauda, na isang namin ang bangka ng barko, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maisampa na ito, dinalian nila ang malalaking lubi ng barko, ngunit natatakot silang sumadsad sa buhanginan ng Sirte. Kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpapaanod na lamang. Patuloy na lumalakas ang bagyo, kaya't kinabukasan sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento, at ng mga sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. They began to labor with desperate effort, mga kapatid. Gusto nilang makabalik doon sa dati nilang kalalagayan, pero wala na silang magawa. Why? Kasi sobra ng lakas ng bagyo at hangin ng alon. Kaya nangyari po, mga kapatid, dito po sa atin po, lalo silang nahirapan. Mas lalo silang nagpipilit na makaligtas, kung ano-ano pong mga pinagagagawa po nila, pero wala pong nangyari sa kanilang ginawa. At alam niyo, mga kapatid, sa buhay po natin, kapag tayo po ay wala sa kalooban ng Panginoon, at kapag tayo ay nagkaroon ng mga maling desisyon, mahihirapan po tayo, at lalo marami po tayo hahabulin ng mga bagay. Kasi gusto po natin makabawi ng makabawi. Pero hindi po talaga tayo makakabawi unless na lang na tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Diba? Makikita din po natin na reaction po dito ng mga taong walang Diyos na nagdesisyon sa kanilang sarili, their resources are wasted. Yun nga po sa verse 18, sinabi po doon, patuloy na lumalakas ang bagyo, kaya kinabukasan sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. Verse 21, dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Creta, hindi natin sana inabot ang ganitong pinsala. Lalo silang nawalan. Because of their wrong decisions, hindi sila nakinig, tumuloy pa rin sila sa delikadong dadaanan nila na dagat, mas lalo po silang nawalan. At alam niyo po, ganun din po sa buhay po natin. Sin is one of the most costly things sa buhay po natin. Everything they thought was so precious, they're now throwing it overboard. No, tinatapon na lang nila yung mga mahalagang dala nilang kargamento. Kailangan nilang itapon eh. Diba, sino ba mga seaman dito? Si Brother Jericho, Brother Roger, si Brother June, si Brother Brian, ni seaman. No? Call center agent si Brother Brian. No? So yung mga seaman, alam niyo po yan, mga kapatid, di ba? Pag sinasabi ng kapitan, may bagyo na paparating, naiwas na kayo, di po ba? Kasi pag hindi kayo umiwas, mangyayari sa inyo to.
nangyari kanila Pablo. Yung mga mahalagang pergamento na dala-dala nila ay tinabo nila kasi hindi sila marunong makinig. Kapag ikaw ay hindi marunong makinig, okay, at nagdidesisyon ka basta-basta, hindi mo pinag-pray, hindi ka nagiging ng advice, hindi mo pinag-aralan maigi, yung kokonting meron ka, mawawala ka. Gusto niyo po ba yun? Yun ang alang natitira sa iyo, mawawala pa. Kasi palpak ang desisyon mo, kapatid. At ito po pinakamatindi. Because in a reaction na meron po sila, their hope is lost. Ito po ang pinakamatindi, mga kapatid. Sa kanilang naranasan, ito po ang pinakamahalagang nawala po sa kanila. Sabi sa verse 20, when neither sun or stars appeared for many days, and no small tempest lay on us, all hope of our being saved was at last abandoned. Ikita mo naman ilang araw na hindi mo nakikita yung stars, yung araw, at patuloy na malalakas na alon ang nararanasan mo. Sino bang hindi mawawala ng pag-asa mo? Hindi kayo makalapit sa pampang. Right? Sa Tagalog sabi doon, matagal namin hindi nakikita ang araw at ang mga bituin at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawala na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Sabi po doon sa verse 29 din, sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-uumaga na sana. So, ang hirap po mga kapatid kapag pag-asa na ang nawala sa isang tao. Alam niyo po kung bakit nagpapakamatay ang isang tao? Dahil nawala sa kanya ang pag-asa. Yun po ang isa sa pinakadahilan. Ang tingin niya sa lahat, sa sitwasyon niya, wala ng pag-asa. Nag-blackout na siya. Kaya nga, sa kanyang end decision, mabuti nang tapusin ko na ang buhay nito. Kaya kung kayo nakakaranas ng parang magba-blackout na kayo, parang tingin nyo ay napaka-imposible na, wala nang magagawa, wala nang mangyayari sa inyong sitwasyon, lumapit kayo sa mga tao na pwedeng mag-pray sa inyo, magbigay sa inyo ng advice o encouragement. Kasi kapag ganyan na ang nararanasan nyo mga kapatid, delikado na po yan. Yung depression, papunta yan sa suicidal at delikado po yun. Naranasan nyo na po ba yun na magsisuicide na kayo? Hindi ko na po ikikwento yung kwento ko. Dahil yun po ay seryoso na nangyari sa pumunta sa katatawanan lang. Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung isa sa pinakamahalaga po kanila Pablo sa mga kasama niya. Okay? Yung pag-asa dahil sa maling desisyon na nila o na makasama niya ay yung kanilang sinasakyang barko ay mapapahamak, kasama po sila. At hindi lamang po yung pag-asa. At ang kahuli-huli na makikita natin sa mga ungodly tao na mayroong wrong decision sa buhay nila, they get very foolish. Sila ay mga nagiging mangmang. Ano po makikita po natin? Verse 30 to 31. And as the sailors were seeking to escape from the ship and had lowered the ship's boat into the sea under patience of laying out anchors from the boat, Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay in the ship, you cannot be saved. Sa Tagalog po, sabi po dito, tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko. Kaya ibinaba nila sa tubig ang bangka. Nawala na kasi sila ng pag-asa. So kanya-kanya na silang desisyon. Mali na yung kanilang mga desisyon, puro kamang-mga na yung kanilang desisyon. Kasi nakikita nila, hindi na sila makatakas doon sa kanilang kalalagayan.
At alam niyo po, tayong mga tao, minsan yan ang po nangyayari sa atin. We begin to start to make foolish plans, foolish choices and decisions. Kasi wala na tayong nakikitang stars or suns or moon sa ating paligid. Wala na rin po tayong compass na nakikita. Kaya ginagawa po natin, puro malina yung mga nagiging desisyon natin. Kapag mali ang desisyon mo dahil nangyari at nagpangharian ka na ng kamangmangan sa sarili mo, magantay ka lang ng kapahamakan. Right? Kagaya nitong mga sailors na ito, kung di pa nakita ni Pablo na sila ay tatakas na sa pag-aakalang maliligtas sila sa kanilang pagtakas. Pero sabi ni Pablo, unless this man is stayed in the sea, you cannot be saved. Sa pag-alis nitong mga sailors kasi ito, madadami sila, wala nang magkukot. Right? Pero hindi po niloob yun ng Panginoon. Alam niyo po, ano po ba yung mga example ng mga tao ngayon na gustong tumakas doon sa problema ng kanilang buhay o storms ng buhay po nila? Maraming mga tao dahil sa kanilang problema, inom para makalimutan yung kanilang problema. Nakakalimutan ba natin yung problema natin kapag uminom po tayo? Pag-isip po natin na nangyari, ang takit ng ulo ko. Di ba? Hindi mo makakalimutan ang problema mo o matatakasan ang problema mo kapag inom ka ng inom. O kaya yung iba naman po ay ginagawa ay umaalis ng bahay para takasan yung kanilang mga problema o bagyo ng buhay. Diba? Yung iba nga po, nagpapakamatay mga kapatid. At alam niyo po, sabi nga po, yung pagsisuicide, this is the ultimate act of selfishness that never ever solves the problem. Right? Kasi yung mga taong nagpakamatay, dalawang bagay yan. Yung mga iniwan niyang tao, habang buhay yung mag-iisip. Bakit kaya nagpakamatay si tatay? Diba? Bakit kaya nagpakamatay yung anak ko? Bakit kaya nagpakamatay yung si nanay, yung si kuya? Habang buhay yung mag-iisip, hindi yung matatapos. Kasi walang yung ipapakamatay na ako. Pero yung mga tao magsasabi, yung ipapakamatay na ako, hindi totoo yan. Yung magpapaalam sa'yo, magpapakamatay na ako hindi totoo yan. Gusto niya lang pigilan, niya lang sabihin sa'yo, pigilan mo ako magpapakamatay. Pero may mga tao na tumawag sa akin noon, madaling araw, Pastor, sabi ko, bro, bakit? Mapaalam lang po ako sa'yo, magpapakamatay na ako. Hindi, totoo to, mga kapatid. Totoo, tumawag sa akin madaling araw, alas 3 ng madaling araw. Siyempre, kailangan mo sagutin. Nakita ko yung pangalan ng kapatiran. Nag-uusap kami. Kasi sinabi niya, bakit yung papakamatay mo? Pagod na ako, Pastor. Ayoko na, kasi hindi ko na kaya yung mga sitwasyon ko mga ganito. Pag kayo may ganong karanasan at tumawag sa inyo, ano sasabihin niyo? Pagpabukas mo. Ang hirap nun, di ba? Magpapaalam sa iyo, papakamatay yung tao at seryoso siya. Alam nyo, habang kinakausap ko siya at nakikinig ako, pray ako ng pray. Lord, doon mo sabihin ko, tulungan mo ko, Panginoon. At sa biyaya ng Panginoon, buhay pa naman siya ngayon. Kasi pinag-pray ko lang siya during that time. Sabi ko, kapatid, naintindihan ko yung sitwasyon mo. Mahirap yan. Talagang, ang hirap mong lalabasan yung sitwasyon mo. Pero may Diyos tayo na mahal ka at hindi ka pababayaan. Namatay siya para sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon na buhay pa siya hanggang ngayon. Diba? So makikita po natin mga kapatid, yung mga iba't ibang reaksyon ng mga tao na kung saan ay may mga maling desisyon sa buhay po nila. Kagaya nitong mga taong kasama ni Pablo sa barkong sinasakyan po nila. Ano naman po yung makikita natin? Malapit na po ang magtapos mga kapatid. Ano naman po yung makikita natin sa mga godly people who get into the storms?
Sabi po doon, mga kapatid, sa verses 21 to 25, ito po yung reaction ni Pablo during the storms na meron po sila. Sabi niya po dito, dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko. Kita niyo po, hindi po sila nakain for 14 days. Kasi nga po, bagabag na sila, magulo na isip nila, hindi na nila alam gagawin, wala na silang pag-asa, dahil ang nakikita lang nila, malakas na hangin, no? Alon na malalaki at ulan na malalakas. Eh sabi dito, dahil matagal na silang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakikinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Creta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Verse 22. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na may-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y iniligtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na nang mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya. Ano po ang makikita po natin dito sa mga sinabi ni Pablo, mga kapatid? Number 1, no? Nakikita po natin that Paul stand with confidence in the midst of the storm. Paano nga pinakita ni Pablo yung confidence niya? Sinabi niya po, pinatotoo niya kung paano siya kinausap ng anghel sa panahong iyon. Diba? He is full of confidence in spite of their situation. Kasi makita po natin yung protection ni Lord sa kanila. Bagamat dumadaan po sila sa matinding bagyo, malakas na hangin, malakas na hampas ng dagat, because naandon ang anak ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, si Apostol Pablo, sila po ay nakaranas ng favor ng Diyos through Apostle Paul. Pinoprotektahan ng Panginoon ang kanyang lingkod at nadamay po sila. Kaya nga Paul is full of confidence because the protection of the Lord is upon them. Kaya sabi ni Pablo, take heart. Ilang beses niya binanggit ito? 2 po, mga kapatid. No? Sabi niya doon na, yet now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only the ship. Lakasan niyo ang loob niyo dahil walang mamamatay sa atin. Yun nga lang, mawawasak ang barko natin. Alam na ni Pablo na mawawasak ang barko. Pero yung sila, dahil sa Panginoon at dahil sa Kanya, nandun siya, hindi sila mapapahama. Diba? Kaya alam niyo po, mga kapatid, tayo po, blessing po sa ibang tao. Naranasan niyo na ba yun? Yung COVID, yung minsan, Kristiyano ka, pumunta ka sa isang kainan o sa isang tindahan, bumili ka, no? Tapos nung bumili ka, mamaya-maya, ang dami nang bumibili. Naranasan niyo yun? Diba? Ako po tinitingnan ko po yun na magandang bagay. Kasi anak ka ng Diyos, may ilaw ka, kasama mo si Lord. Nung pumasok ka doon, binigyan ng pabor ng Panginoon yung lugar na yon na maraming mga pumasok din ng mga tao. Naranasan niyo po ba yun? Diba? Dati parang walang pag-asa, patay na patay yung lugar, walang nabili, walang napunta. Pero yung mga anak ng Diyos nagpunta doon, i-bless ni Lord yung lugar na yun. Right? Because God is a sovereign God. Diba sabi nga ng Bible, pinapaulan niya nga eh. No? At pinapasikat yung araw, pinapaulan niya ang ulan sa mga anak niya at sa mga hindi niya anak. Kaya kapag tayo nasa isang lugar, dapat ang isipin mo magiging blessing ka. Right?
sa anumang kaparaanan, kapatid. So makikita po natin, Paul stand with the crowd with confidence kasi alam niya na andun ang protection ni Lord. Not only that, na andun din po, mga kapatid, ang presensya ni Lord. At pangatlo, sabi po doon, ano pa sumunod? Na andun din po yung power of the Lord, mga kapatid. Yung power of God. At makikita po natin yan, sinabi po niya na nakipag-usap sa kanya ang anghel. At dineclare niya doon na siya ay pag-aari ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, at sinasamba niya ang Panginoon. Kaya doon sa ginawa niya, mga kapatid, ano pong nangyari? Siya po ay naging encouragement sa lahat. Diba? Sabi ito sa verse 33 to 37, at malapit na po akong matapos, mga kapatid. Sabi po doon, as day was about to dawn, Paul urged them to take some food. Kasi 14 days na silang hindi nakain. Today is the 14th day that you have continued in suspense and without food, having taken nothing. Grabe, no? 14 days walang kainan. Ang hirap po nito. Therefore, I urge you to take some food, for it will give you strength. For not a hair is to perish from the head of any of you. At hindi po ng encouragement ni Paul. And when he had said these things, he took bread and gave thanks to God. In the presence of all, he broke it and began to eat. Verse 36. Then they all were encouraged and ate some food themselves. And verse 37, we were in all 276 persons in that ship. Ang dami po nila. 276. Yung parto nila medyo malaki siguro. Pero nabawasan na ng laman. Pero yung 276 na yun, di alam ang gagawin. Nawala ng pag-asa. Gulong-gulo na ang isipan. Wala ng direksyon. Pero salamat na andon ang lingkod ng Diyos. Naranasan mo na ba na mayroong isang sitwasyon na napuntahan ka? Na nakita mo na may problema yung mga tao, yung mga kaibigan mo, yung kamag-anak mo, yung katrabaho mo, yung kaklasmate mo? Nung nagpunta ka doon, nakita mo yung problema nila, sitwasyon nila, and then ginamit ka ni Lord to encourage them, to remind them of God's love and forgiveness and salvation. Kasi nakita mo yung pangangailangan nila sa Panginoon, nakailangan nila si Lord sa buhay po nila. Kagaya nito, na itong sitwasyon ng mga kasama ni Pablo sa barko. Di po ba? Are we an encouragement, mga kapatid, sa mga taong nakapaligid po sa atin? Yung mga tao bang nakakasama mo, alam nila na Kristiyano ka? Alam ba nila na mananampalataya ka? O ang naririnig nila, yung kwento mong kalakas-lakas, na mura ka pa ng mura, ay di pupunta ka ng Diyos pag Sunday, banal na banal. Sana po hindi ganoon, mga kapatid. Right? Si Pablo po, sa kalagitnaan ng matindi nilang delikadong sitwasyon, sinamahan ng anghel ng Panginoon, tumayo sa kanilang lahat, pinalakas ang kanilang loob, at pinakita ang Diyos na kasama niya na buhay na magliligtas sa kanila. Right? At dawa po, ganun po tayo, mga kapatid. Napakaraming mga tao ngayon, kailangan si Lord. Isa doon, mahal mo sa buhay. Pero anong ginagawa mo? Nakikita mo na mahuhulog na sa bangil yung kamag-anak mo, kaibigan mo. Lubog na sa putikan yung kaibigan mo, tropa mo, katrabaho mo, no? Anak mo, asawa mo. Anong ginagawa mo? Are you reminding them, encouraging them, reaching them out, or praying for them? Ako personally, marami pa akong misyon sa pamilya ko kasi ang dami pa ho nilang big Christian. Mostly sa mga ate ko, mga kuya ko, mga pamangkin ko, ako namin hindi pa Christian. At yun po yung isa sa napakalaking kong burden na madala lahat talaga sila sa Panginoon kasi ayaw ko silang mapunta sa impyerno.
Di ako magiging masaya kung ako lang at ang mga anak ko at asawa ko pupunta sa langit, sila hindi. Magiging masaya ako personally kung talagang lahat sila, mga kuya ko, mga ate ko, mga hipagbayaw ko, pamangkin ko, ako namin, kamag-anak namin, makakakilala talaga sa Panginoon. Maialis sila sa kadiliman, sa pagkaalipin sa kasalanan, sa matinding bisyo, at magkaroon sila ng personal na relasyon, totoong relasyon, malalim na relasyon, malapitang relasyon sa Panginoon. Kaya hindi ka aksidente, bakit ka narito sa church? Hindi aksidente, bakit ka naging Christian, kapatid? Ikaw ang ilaw ng sanlibutan ito. No, ikaw ang asin at ilaw ng sanlibutan ito na binigay ng Panginoon. Being able to have hope and strength and be encouraged, that's the difference in the action of those who know the Lord and those who don't know the Lord when they get into storm. Napakalaki ng diferensya ng ating aksyon sa mga gawa ng mga unbelievers. Napakalaki po ng pagkakaiba po natin sa kanila. At dapat yung pagkakaiba po yon ay nakikita po sa atin. So, ano po yung results ng storm na ito, mga kapatid? God's plan was to get Paul to Rome to testify, and he did go to Rome. Kasi sabi doon sa Acts 28, sa next week yon, verse 14, there we found some brethren and were asked to stay with them for 7 days, and so we proceed toward Rome. Nakarating po siya sa Roma. Kaya ang unang bishop po, hindi po si Peter. Sabi ng isang reliyon, si Peter daw po yung unang bishop ng kanilang reliyon. Hindi. Ang una talagang bishop na unang nakarating lang na apostol sa Rome ay walang iba kundi si Pablo. Because doon talaga siya dinestino ng Panginoon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, nawa ho sa ating pong buhay, di po may iwasan na dadaan tayo sa storms ng ating pong buhay. But what is your perspective and what is your attitude or reaction when you are in the midst of the storm? No? Every bad decision the people made could not overrule the will of God. Kahit mali yung desisyon ng mga tao na kasama ni Pablo, hindi napigilan ng kanilang maling desisyon ang kalooban ng Panginoon kay Pablo. Ano yung kalooban ni Lord kay Pablo? Pumunta sa Roma. Kahit may mga maling desisyon ang tao sa paligid mo, o sometimes tayo may mga maling desisyon, hindi pa rin mababago yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Kung ang kalooban ni Lord, magamit ka, maging pastor ka, o saan ka man tatawagin na paglilingkod, kahit marami kang ups and down, hindi mapabago yung desisyon ni Lord. Nagamitin ka lamang niya at ipakilala mo ang kanyang pangalan, kapatid. We are serving a mighty God, and where God does not rule, God overrules, kapatid. Kaya po, mga kapatid, ito pong mensahe ng Panginoon ay maging paalala po sa ating lahat. Right? Hindi po tayo makakataka sa storms of life, physical man o spiritual storms. Pero ikaw, paano ka ba tumatayo? Ano ba yung reaction mo? Ano ba ang attitude mo? At paano ba tinitingnan ng bawat storms na nararanasan mo? Tumingin ka lagi lamang at tumayo ka lamang sa iyong pananampalataya. At panghawakan natin lagi ang mga pangako ng Panginoon. At tayo po ay makakalampas anuman ang bagyo na dadaan sa buhay po natin. Amen? Ang gaya po ni Apostol Pablo. Kaya naman po, ito pong ikling mensahe ng Panginoon ay maging paalala po sa ating lahat at encouragement po sa ating lahat. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito, sa mensahe mo po sa amin. Thank you, Lord, dahil
Kagaya po ni Pablo, Panginoon, dumadaan din kami sa iba't ibang bagyo ng buhay po namin. Physical storm man or spiritual storm. Pero Panginoon, salamat dahil sa lahat ng mga iba't ibang bagyo at panahon ng aming buhay, hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Napakatapat mo, Panginoon. Dahil tunay nga po, Lord, na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin kami. Dahil, Panginoon, naging napakabuti ka sa amin. Natulungan mo kami na sa aming pong buhay mananampalataya bilang mga anak mo. Ano man ang sitwasyon na kakaharapin sa aming paligid, lalo sa mga taong makakasabang po namin. Help us, Lord, to be a salt and light of this world, to be an encouragement to the people around us, especially to our family, O God. And thank you, Lord, for this day that you have given to us. Binabalik po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng kapurihan, ng kaluwalhatian at karangalan. At Panginoon, ito po ang aming pasasalamat at panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning ho, mga kapatid. Maraming salamat po sa buhay ng ating pasto sa pag